ng Liko. Ang kwentong ito ay rated SPG. May masaselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror na hindi angkop sa mga bata. Patnubay ng mga magulang ang kailangan. Pakinggan natin ang kwento ni Jerome tungkol sa kababata niya na matalik na kaibigan ng kapatid niya na si Mia. Paul, kinakabahan ako sa gagawin natin. Ano ka ba, love? Ngayon ka ba kakabahan? Napag-usapan na natin to, di ba? Magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita sasaktan. At lalong hindi kita pababayaan. Pero paano kung mabuntis ako? Itatakwil ako ni nanay at tatay. Kung ano-ano masasamang bagay ang iniisip mo eh. Gagamit tayo ng proteksyon, Mia. At kung sakali naman na magbunga tong gagawin natin, pangako, pananagutan kita. Sigurado ka? Pananagutan mo ko, love? Oo naman. Mahal na mahal kita, Mia. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Ang pangako mong magiging akin ka na. Akin lang. Ang lahat ng pag-aalinlangan ng dalaga ay unti-unting naglaho. Nang simula na siyang halikan ni Paul, na buong puso naman niyang tinugon. Maya-maya pa ay nakapulupot na ang mga braso niya sa batok ng nobyo. Nadarang si Mia sa apoy, sa init na dulot ng pagkadikit ng kanilang mga katawan. Kapwa sila alipin ng kapusukan at pagkasabik sa isa't isa. Nalimutan na ni Mia ang pangako sa mga magulang, maging ang kanyang mga pangarap. Ang tanging mahalaga lamang sa kanya noong mga oras na yon ay silang dalawa ni Paul. Mia. Paul, mahal na mahal kita. Pagandang araw, Ingkong. Tawagin na lamang po ninyo akong Jerome. Ang istoryang nais kong ibahagi sa inyo ay kwento ng kababata ko na matalik na kaibigan ng kapatid ko. Halos 2 dekada na rin ang nakalipas, ngunit sariwa pa rin ang sugat na dulot ng isang di inaasahang pangyayari na gumulat sa aming lahat. Paminsan-minsan, minumulto pa rin kami ng mga alaala ng nakaraan. Taong 2000, Maynila. Puno ng pagkamanghang nakasilip si Mia sa labas habang umaandar ang sinasakyang bus. Mas pinili niyang sa may tabi ng bintana umupo para makita niya ang bawat lugar na madaraanan. Kahit tuto ng mga magulang, lalo na ang kanyang ama, ay desisyon pa rin ng dalaga ang nasunod sa huli. Tinanggap niya ang alok ng best friend niyang si Joanne na mamasukan sa Maynila kasama nito. Kabado man dahil first time niyang makarating sa syudad, ay pilit kinakalma ni Mia ang sarili. Noong bata pa lamang kami, pangarap niyang maging guro. Kaya lamang, maagang nagsipag-asawa ang mga ate niya. Kaya hindi na siya nakapag-aral sa kolehiyo. Bilang bunso, at siya na lamang ang walang asawa, gusto ni Mia na makatulong sa mga magulang at mabigyan ng mga ito kahit kaunting kaginhawaan man lamang. At dahil halos sabay kaming lumaki, ako ang madalas niyang takbuhan noon, lalo na nung magtrabaho sa Maynila ang kapatid kong si Joanne. Pagbaba ni Mia sa crossing, ay matyagang hinintay niya ang susundo at maghahatid sa kanya papuntang Makati. Natural na sa unang gabi ng pamamalagi sa malaking bahay ng kanilang mga amo, ay hindi kaagad makatulog si Mia. May sariling kwarto ang mga katulong, kaya magkatabi sila ni Joanne sa higaan.
Ilang taon din silang hindi nagkita magkaibigan. Kaya naman inabot sila ng madaling araw sa pagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga buhay. Masaya silang nagbahagi sa isa't isa ng mga bagong karanasan, pati ng mga pangarap sa pamilya. Ang kagandahan sa Maynila, may kanya-kanyang toka ng trabaho. Pag-aalaga ng bata ang iniatang kay Mia. At si Joan naman ay obligado sa paglilinis, pagluluto at paglalaba. Kapag tulog na ang alaga ni Mia, na 2 taong gulang na batang lalaki, tinutulungan niya ang best friend niya sa mga gawaing bahay. Dahil parehong wala sa araw ang mag-asawang Chinese nilang amo, hindi nahihirapang kumilos ang dalawa sa loob ng bahay. Sabay din silang kumain palagi at tinitiyak nilang maayos ang lahat bago pa man umuwi ang mga amo nila. Makalipas ang 3 buwan, naging maayos naman ang trabaho ni Mia. Masaya siya dahil nakakapagpadala na siya ng pera sa pamilyang naiwan sa probinsya. Unti-unting nang natutupad ang mga pangarap niya hanggang sa makilala niya si Paul. Ayon kay Joan, maaaring naakit ang binata sa kasimplihan ni Mia. Simple lamang ang aking kababata, pero maganda kahit morena. Ganoon naman talaga ang mga probinsyana. At si Mia, palibhasa hindi pa nararanasang magkanobyo dahil mas mahalaga sa kanya noon ang pag-aaral, ay hindi rin maitago ang paghanga kay Paul. Magandang lalaki naman kasi ito at makisig. Alam ni Joan kung paano nagkakilala ang dalawa. Nangyari kasi yon nang minsan silang magsimba ni Mia. Gusto sana niyang bigyan ng babala ang kaibigan tungkol kay Paul. Kaya lamang ay ayaw naman niyang maging malungkot ito o di kaya magtampo sa kanya. Kaya hinahayaan na lamang ni Joan si Mia. Lalo na't kitang-kita sa mukha nito ang saya tuwing kasama si Paul. Palagi na lamang niyang sinasamahan ng kaibigan tuwing magde-date ito at ang manliligaw kapag araw ng day off nila. Makalipas ang 2 buwan, nagtapat si Mia kay Joan na sinugot na nito si Paul. Alam kong masaya ka at mahal mo na siya, pero sana, Mia, hinay-hinay lang ha. Alalahanin mo, marami ka pang pangarap para sa pamilya mo. At hindi mo pa ganong kilala ang boyfriend mo. Alam ko naman yun, Jo. Kaya nga kikilalanin pa namin ang isa't isa. Ang saya-saya ko, alam mo ba? Ganito palang pakiramdam ng may kasintahan. Ang sweet ni Paul at ramdam kong mahal na mahal niya rin ako. Huwag mo sabihin nag-kiss agad kayo. Sa halip na sumagot, ay napatakip ng kamay sa bibig si Mia habang namumula at halatang labis na kinikilig. Napailing na lamang si Joan at halos hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. 2001. Halos hindi na malaya ni Mia ang mabilis na paglipas ng mga araw at buwan hanggang sumapit na ang unang anibersaryo nila ni Paul bilang magkasintahan. Nagtataka man dahil hindi pa siya naipapakilala ng binata sa pamilya nito, ay hindi na nangulit pa ang dalaga. Nang minsan tanungin niya si Paul tungkol doon at sabihin ng nobyo naghihintay lamang daw ito ng tamang pagkakataon, ay naniwala naman si Mia. Paul, kinakabahan ako sa gagawin natin. Mahihimigan sa boses ni Mia ang di maipaliwanag na kaba. Nandun sila sa lugar na kung tawagin ay biglang liko. Hindi alam ng kanyang kaibigan na si Joan ang tungkol doon. Dahil sigurado siyang pipigilan siya nito na sumama sa nobyo. Ayaw ni Mia na masira ang napakahalagang araw na yon para sa kanilang magkasintahan. Ano ka ba, love? Ngayon ka ba kakabahan? Napag-usapan na natin to, di ba? Magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita sasaktan. At lalong hindi kita pababayaan. Pero paano kung mabuntis ako? Itatakwil ako ni nanay at tatay. Kung ano-ano masasamang bagay ang iniisip mo eh. Gagamit tayo ng proteksyon, Mia. At kung sakali naman na magbunga tong gagawin natin,
Pangako, pananagutan kita. Sigurado ka? Pananagutan mo ko, love? Oo naman. Mahal na mahal kita, Mia. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Ang pangako mong magiging akin ka na. Akin lang. Ang lahat ng pag-aalinlangan ng dalaga ay unti-unting naglaho. Nang simula na siyang halikan ni Paul, na buong puso naman niyang tinugon. Maya-maya pa ay nakapulupot na ang mga braso niya sa batok ng nobyo. Nadarang si Mia sa apoy, sa init na dulot ng pagkadikit ng kanilang mga katawan. Kapwa sila alipin ng kapusukan at pagkasabik sa isa't isa. Nalimutan na ni Mia ang pangako sa mga magulang, maging ang kanyang mga pangarap. Ang tanging mahalaga lamang sa kanya noong mga oras na yon ay silang dalawa ni Paul. Mia. Paul, mahal na mahal kita. At tuluyan na ngang isinuko ni Mia ang dangal na pinakiingatan kay Paul. Bilang pagtupad sa pangako niya rito, na yun ang ibibigay niyang regalo sa nobyo sa araw ng kanilang anibersaryo. Pagkalipas ng isang linggo, napuno ng iyakan ang loob ng tahanan ni Mia sa Mindoro. Halos walang tigil sa paghagulgol si Aling Gloria pagkatapos mabasa ang sulat na iniabot ko. Galing yon sa kapatid kong si Joanne. Kahit lalaki ako, ay hindi ko rin napigilan ang pagpatak ng mga luha. Mahal ko na si Mia mula pa pagkabata. Higit pa sa kaibigan. At napakasakit isiping hindi na niya yon malalaman. Ayon sa sulat, labis na humihingi ng tawad ang aking kapatid sa mapait na sinapit ni Mia. Wala raw kamalay-malay ang kababata ko na kinukunan pala ng nobyo nito ang pagtatalik nila sa motel. Hanggang sa natuklasan na lamang ng magkaibigan. Nakalat na pala yon sa internet. Abot langit ang paghingi ng tawad ni Joanne. At sinisisi nito ang sarili na nagkulang sa paggabay at pagprotekta sa matalik na kaibigang si Mia. Paano mo nagawa sa akin to lahat, Paul? Minahal kita at pinagkatiwalaan. Dahil sa labis na lungkot, sakit, at kahihiyan na dulot ng ginawa ni Paul kay Mia, hindi yun kinaya ng utak ng dalaga. Natagpuan na lamang ito ni Joanne isang tanghali sa kwarto nila na nakahando sa isa sahig at wala ng buhay. Habang may dugong umaagos mula sa kamay nito. Mia? Hindi nag-aksaya ng panahon ng mag-asawang Chinese na amo ng dalawa. Matapos ipalibing ng maayos si Mia, ay sinabihan ng mga ito si Joanne na ipaalam sa pamilya ni Mia ang nangyari. Kalakip ang kaunting halaga bilang tulong sa pamilyang naulila. Gustuhin man ni Joanne na iuwi ang bangkay ng kaibigan sa probinsya namin, ay wala siyang nagawa. Tahimik na lumuluha lamang sa isang sulok si Mang Ruben, habang mahigpit na nakakuyom ang mga palad. May sulat din si Mia sa kanila noong nabubuhay pa ito. Sa loob ng sobre, ay nakuha ni Aling Gloria ang isang larawan. Ang nakangiting mukha ng anak ang bumungad sa kanila. Puno ng buhay at sigla. Habang katabi nito, ang isang binatang natitiyak nilang walang iba, kundi ang nobyo nitong naging dahilan para magpakamatay ang pinakamamahal nilang bunsong anak. Samantala, dahil sa labis na kalasingan, naghamon na naman ng away si Paul sa bar na madalas niyang tinatambayan.
Halos isang buwan na ang nakalipas mula nang kitlin ng nobya niyang si Mia ang sarili nitong buhay. Dahil sa kanyang kagagawan, hindi lamang isang ulit niyang niyayang magmotel ang dalaga, kundi maraming beses. Noong una'y keme pa si Mia, palibhas ay probinsyana. Pero nang tumagal, ay tila nagustuhan na rin ng nobya niya ang kanilang ginagawa. Kahit pa alam nitong hindi tama yun at para lamang dapat sa mag-asawa. Alam ni Paul na ang matinding pag-ibig din sa kanya ni Mia ang dahilan kung bakit naging sunod-sunuran ito sa lahat ng naisin niya. At sa bawat pagkakataon na nagtatalik sila, ay walang kaalam-alam ang kanyang nobya na mayroong nakatagong kamera sa kwartong kanilang inuukupa na siyang saksi sa bawat pagpapaligaya nila sa isa't isa. Natukso si Paul sa malaking halagang inaalok ng tropa niya kapalit ng video scandal nila ni Mia. Lalo pa, at mukha lamang ng dalaga ang kita roon. Ngunit nang nagpakamatay ang kanyang nobya, labis-labis ang naging pagsisisi ni Paul. Noon niya lamang napagtanto kung gaano kasama ang kanyang ginawa. Sinamantala niya ang kainosentehan ni Mia at maging ang matinding pag-ibig nito sa kanya. Labis siyang nangulila at ayaw tigilan ng sundot ng konsensya. Kaya naman ibinuhos niya na lang ang lahat ng nararamdaman sa pagpapakalaseng. Wala siyang pakialam kahit natanggal siya sa trabaho. Hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili dahil sa mga nangyari. Hanggang isang araw, napansin ni Paul na parang lumalaki ang kanyang tiyan. Naisip niyang marahil ay epekto ng halos walang humpay na kaiinom niya ng alak. Pero ng mga sumunod pang araw, ay naramdaman niyang tila hindi na normal ang nangyayari sa kanya. Iba ang laki nun. At nakakaramdam din ang binata ng kakaibang kirot. Nabahala si Paul nang mapansin niyang bigla na lamang yun lalaki at bigla ring huhupa. Hindi alam ng binata kung dinadaya lang ba siya ng kanyang paningin. Napilitan si Paul na humingi ng tulong sa pamilya at malalapit na kaibigan nang magpatuloy ang ganun niyang kalagayan. Dinala siya ng ate niya sa ospital, pero agad ding pinalabas dahil hindi matukoy ng doktor ang kanyang sakit. Sa paglipas ng mga araw, ay palala ng palala ang kondisyon ni Paul. Hindi na siya makakain at makatulog dahil sa labis na pag-iisip. May nagpayo sa kanila maghanap ng albularyo. Hindi naniniwala si Paul maging ang pamilya niya sa mga pamahiin. At para sa kanila ay isa yung kahangalan. Pero sa huli, napilitan din silang lumapit sa nasabing manggagamot para humingi ng tulong. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nakulam ka, iho. At maaari mong ikamatay dahil matindi ang galit ng taong gumagawa niyan sa iyo. Natigilan si Paul at napatulala. Nagimbal naman ang ate niya sa narinig. Kulam? Sinong gagawa ng ganun sa'yo? At bakit? May naagrabyado ka bang tao, ha, Paul? Diyos ko, ang kapatid ko. Sa kabila ng blankong ekspresyon, ay halos paanas na binigkas ni Paul ang pangalan ng taong nasa isip niya ng mga oras na yon, na maaaring may kinalaman sa kanyang masaklap na dinaranas. Mia, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. May pumatak na mga luha sa mga mata ni Mang Ruben pagkabasa sa nilalaman ng bagong liham ni Joanne.
Ngunit hindi naluhan ng lungkot at pighati, bagkus ay ng tagumpay at kasiyahan. Ngumiti siya kahit hindi yun umabot sa kanyang mga mata. Walang alam ang asawa niyang si Aling Gloria sa kanyang ginawa. Ngunit wala rin siyang pinagsisisihan. Matatahimik na ang kaluluwa ng kanyang anak na si Mia dahil na ipaghiganti na niya ito. Buhay ang nawala sa kanila, kaya buhay din ang siningil niya bilang kabayaran. Maingat na tinuping muli ng ama ni Mia ang sulat at ibinalik sa sobre. Mabuti na lamang at hindi idinitali ni Joan kung anong ikinamatay ng lalaking sumira sa mga pangarap ng kanyang pinakamamahal na bunsong anak at naging dahilan upang kitlin nito ang sariling buhay. Kagaya ng inaasahan, matapos basahin ng kanyang kabiyak ang nasabing liham, ay napahagulgol ng malakas dahil sa magandang balita. Hinayaan na lamang ni Mang Ruben na paniwalaan ni Aling Gloria na dininig ng may kapal ang kanilang dasal na hustisya para sa anak nilang si Mia. Alam kong malaking kasalanan sa Diyos ang ginawa ni Mang Ruben. Ngunit sino ko upang husgahan siya? Isang amang labis na nangungulila at nagdurusa sa masalimuot na pagkawala ng kanyang prinsesa. Mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 8. Huwag niyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aadihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laban ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan.